based here in Cagayan de Oro City. At the same time, I'm on the disaster preparedness operation NC of the unit and also the public affairs. First, could we make ito yung background mo ng symptoms? Paano ka nag-respond? My experiences, actually our experiences during the tragic Typhoon Sindong, our unit received weather information from Pag-asa because we have 24 hours direct contact with Pag-asa in Region 10. As early as 8 o'clock in the morning on the 16th day of December, during our morning formation, I already disseminated to our personnel for alert status because of weather disturbance that we received. So, pag sinasabing alert status, lahat na disaster response personnel, kasi hindi naman kami lahat train sa rescue operation, standby alert na yon. Then, equipment, complete inventory, kung available, kung anong kulang. So, at that time, as early as morning of that 16th December, so prepared na yung mga tao namin. Nandito lang yan sa paligid and nag-observe. At the same time, continuous yung monitoring namin sa weather, sa area. So, ano yung first engagement niyo first sa rescue? 9 o'clock in the morning, naka-receive kami ng call from the Disaster Management Office ng CDRRMC ng Cagayan de Oro City. Nag-request sila ng backup kasi sila nag-respond sila. They are the primary responders sa local government units. Kasi along the highway going to Lumbia Airport dito sa may Sitio Dulawon, papunta sana sila pero nag-back down yung vehicle nila. So tumawag sa amin, humingi ng backup na kami mag-conduct na ng operation. So meron naman kaming alert na isang team. So nag-proceed sa area, nag-conduct ng rescue operation dito sa may Sitio Dalawan sa Lumbia. So after that, bumalik yung rescue team namin, yung first responder dito sa unit to again nag-standby to wait for another call kung meron man. At that time, medyo malakas na yung hangin, malakas na rin yung ulan. Then sa first respond dito sa Lumbia, hindi ako kasama kasi nakatira ako sa city, malapit sa Puraide. Then at around mga 10 o'clock in the evening on the 16th day, tumawag yung isang reporter ng ABCBN Cagayan de Oro informing me that Barangay Baloy, eastern side of Cagayan de Oro, bumaha rin doon. Tapos may aksidente pa na nagbungguan sa may tulay na dalawang sasakyan. Nahulog yung isang dump truck at saka may casualty na. So hindi nila ma-recover doon sa ilog. So that time, ininform ko yung operation na i-ready yung ipababa na yung team punta city. Doon na kami makita. Ako na mag-lead sa kanila doon during rescue. At that time, nagka-brown out na. So dumaan kami sa bridge, sa Marcos Bridge, sa along Cagayan de Oro River. Tinignan namin, normal lang tubig, wala mang problema. Masyadong clear yung water. Then we crossed the National Highway going east of Cagayan de Oro. Pupunta na kaming doon sa may Taguluan, Baloy na area, yung may mga nireport na baha. Medyo dito sa may MUST na college sa Lapasan Highway, mataas yung tubig. Yung ginamit namin yung QM Trooper. So tuloy-tuloy kami. Pagdating na namin doon sa may Barangay Baloy, hinarang na kami ng mga tao, humingi na ng tulong. So hindi kami nakapag-proceed na rin doon, papunta doon sa may vehicular accident dahil nagta-traffic na yung mga highway doon. At nakita rin namin, nandoon na yung ibang responder. So at that time, humingi na lang ako ng briefing doon sa Red Cross na responder at saka sa may isang private na NGO na nag-rescue din doon, although limited na yung kanila, yung equipment. So after briefing, kasi it's a standard procedure, na you have to receive briefing sa situation sa area from the first responders kasi kami nang sumunod doon eh. Hindi man namin makita yung barangay captain doon. After that briefing, we joined na sa rescue operation doon sa Barangay Baloy. After mga 1 hour, mga 12 o'clock midnight,
meron ng call na receive yung ibang rescue team na may baha daw dito somewhere in Makasandig. So at that time, nagpaalam sa amin yung isang team na mag-pull out, pupuntang Makasandig kasi may tawag na doon. So hindi namin i-expect na gano'n na kataas yung tubig pala doon sa may Makasandig na area kasi nung duman kami sa Cagayan de Oro River Bridge, normal man. So, few minutes later, marami ng call na receive ako from different individuals, group, mga barangays, even from my friends abroad na humingi ng tulong kasi yung mga relatives nila na-trap. Ang ginawa ko, tinunover ko yung rescue operation sa Baloy, doon sa Bureau of Fire Protection, nag-rescue din doon. Kasi konti lang naman, yung ibang tao ayaw na mag-alis sa bahay nila dahil bumaba na daw yung tubig. So, yung team namin at sa kasama ng team ng Red Cross, proceed kami sa Barangay Balulang dahil ang Barangay Balulang wala daw rescue team doon. So, alam ko naman na pupunta doon yung isang team na nagpaalam sa amin na mauna nung alis. So, ako na mismo nag-decide doon sa Balulang kasi wala daw rescue team. Nung dumaan kami dito sa may bagong bridge na sa Rodel sa Circle, doon nakita namin kung kaano kataas na yung tubig. So ilang gap lang 1 hour nung dumaan kami pumunta ng Baloy. Pagbalik namin, ganun almost ang tubig nasa sahig na ng sa bridge dito sa may Rodel sa Pilais Bridge. So pumunta kami ng pababa namin, pupuntang Barangay Balulang. Hindi na kami nakalaw sa Balulang, doon na kami sa may Makanhan. Kasi yung tubig malalim na, hindi na namin makita yung opisina ng DAR at saka DSWD na satellite na mga doon, na mga opisina. So yung mga tao din, nag-converge na doon sa area na hindi umabot ng tubig. So ang ginawa namin, nag-preemptive evacuation kami dito sa may Makanhan. Yung mga bahay na hindi pa nabutan ng tubig, kinuha namin yung mga tao. Sobrang dilim kasi walang brownout yun eh. Dandan namin silang kinuha, yung maabot pa lang namin. Kasi at that time, wala pa kaming dalang rubber boat. Kasi hindi namin expect ganun katindi yung magnitude ng baha. Pero at the same time, may direct contact ako sa commander. Binigay ko na sa kanya ang situation, kung anong kailangan ng mga equipment. So, tumawag ako sa operation dito na in-advisean ko, all available na rescue personnel ibaba. Kasama na yung 2 rubber boat namin. So, binaba lahat ng equipment, binaba namin. At the same time, nag-link sa amin yung mga reservists sa baba, yung mga residente. Kasi hindi namin i-expect na darating sila kasi most of our reservists also are victims sa baha. So, priority yung mga pamilya nila. So, nag-join kami doon. Kami lang ang nandoon talaga, nag-respond sa area na yon. Nung dumating na yung rubber boat, dumating rin yung sa army na rescue boat nila. So, nag-joint force kami. Pinasok namin yung kahabaan ng Balulang Highway na area. So, from around past 12 or almost 1 a.m. sa 17 December hanggang alas 5, alas 6 ng umaga yung operation namin doon. So, marami na kaming nakuha na rescue.